Hello po, purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. At ay pagpatuloy po natin yung ating tinalakay nung nakaraan about do sa sa 2 Timothy chapter 3 na madalas ito po ay ginagamit ng mga tao na nagtuturo na ang mundo raw ay pasama ng pasama. So nung nakaraan pinag-usapan natin yung about do sa in verse 1. Sabi po doon, tandaan mo ito, mababatbat ang kahirapan ng mga huling araw o huling panahon. Yung panahon pong ito ay tapos na po. Ito po ay nagsimula noong AD 30 at nagtapos ng 70 AD. Bakit po nasabi yon? Sapagkat po ang Panginoong Hesus ay nagprophecy nung nakaraan doon sa Matthew 23, no? Yung kanyang yung kanyang paratang doon sa mga religious leader, no? Kung gaano sila yung kasama. Yung sabi ro sa aba ninyo mga eskriba, mga pariseyo. Dito sa Matthew 23 simulan dito sa verse 13, no, hanggang 36. At pagdating dito sa may 36, sinabi ng Panginoon, sinabi ko sa inyo ang parusa dahil di sa lahat ng ito ay babagsak sa mga tao sa kasalukuyan. So sa ibang salin, sa henerasyong ito. Yung generation po nila, doon po yun na sinasabi na mga huling araw o huling panahon. Doon po ang mga tao ay talagang nagpakasama. At kaya nga po dinanas nila yung Great Tribulation. Maging ang Panginoong Hesus ay pinapatay nila. No, dumating ang Panginoong Hesus doon para iligtas sila, pero hindi nila kinalala ang Panginoong Hesus. Kaya po yung huling panahon, ito po ay nagsimula doon sa nung mag-prophesy ang Panginoon ng 30 AD hanggang 70 AD. Doon sa 70 AD nawasak na yung templo at giniba na yon at tinigil na yung paghahandog. No? Pagpatuloy po natin ito, una kasi tinalakay natin yung about sa last day, yung huling araw. Yun po yung huling panahon. Doon po sa panahon yun, doon po nangyari ang mga tao ay naging makasarili. Sinabi ng Panginoon dito ni Pablo, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail. So puro negative yung binanggit dito hanggang sa verse 5, sila ay magkukunwang may pananampalataya. Hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. So ang kausap po dito ni Pablo, si Timoteo. No? Sinabi na ni Timoteo na sa panahon nilang iyon ay magpapakasama ang mga tao. Sinabi niya kay Timothy, kinuwento niya na ang mga tao ay magiging ganito ka negative. At sinabi niya sa verse 5 ng Matthew 3 verse 5, 2 Timothy chapter 3 verse 5, no? Sinabi rin ni Pablo, iwasan mo ang mga ganitong tao. So sila yung nag-uusap, sila yung nagkukwentuhan, hindi tayo kasali ron, at yung huling panahon na yon, hindi po tayo kasama sa panahon na yon. So, ang panahon po natin ay panahon ng biyaya. Tandaan po natin. Kaya pag nagbabasa po talaga tayo ng Bible, ay kailangan alamin natin yung konteksto. Hindi yung basta may itinuro sa atin, tapos hindi naman natin talaga inaral mabuti, mamamali. Kaya dito sabi rito ni Pablo, iwasan mo ang mga ganitong tao, Timoteo, iwasan mo. Kaya yung panahon na ito na sinasabi na huling panahon, ay doon po yun sa panahon lang man po ng mga apostol ng Panginoong Hesus. At nagsimula sa 30 hanggang 40, yung prophecy ng Panginoong Hesus na yun, natupad yun eh. This generation, yung henerasyong iyon na sinasabi ng Panginoong Hesus, sila ang makakaranas ng tribulation, ng kahirapan. Sila yung doon sa panahon nila magpapakasama yung mga tao, gaya na sinasabi ni Pablo dito sa Timothy. No, sinabi niya kay Timothy, iwasan mo yung mga ganitong tao. So hindi po ito sa panahon natin, no? Ang panahon po natin ay bumubuti kasi po marami na convert, na marami na nagiging Christian, nagiging naboborn again. So kailangan po buksan po natin yung ating mata, wag po nating takpan yung ating isipan dahil po sa naituro sa atin na futurist, no? Ang totoo po ay panahon po tayo ng biyaya. Wala na po tayo sa panahon ng last day. Tapos na po yun. Yun lamang po yun yung pagtatapos ng Old Covenant at papasok na ang New Covenant, ang Panginoong Hesus.
At sinabi nga ni Pablo, iwasan mo ang mga ganitong tao. Ang tanong ba, ang kasamaan ba ay magpapatuloy? No? Sabi rito kasi, ang mga tao, kasi ito yung laging kinukot ng mga naniniwala na ang mundo'y pasama ng pasama. Ang mga tao magiging makasarili, gahaman, no? Puro negative. Sabi nga kay Timothy, iwasan. Ang tanong ay, magpapatuloy ba ganitong kasamaan? So, basahin po natin. Kailangan po kasi ang Biblia ang magi-interpret sa sarili niya. Scripture, interpret, Scripture. Basta doon mo kukunin din yung interpretation, hindi yung sa ating sarili at ipapasok natin sa Biblia. At kailangan po ang interpretation natin exegesis. Hindi exegesis na nag-imbento tayo ng mga kung ano-anong hula tapos ipapasok natin dito. Kaya napakahalaga po na tayo alam po natin yung konteksto. Hindi lang sinabi na ang huling araw mababatbaut na ng kahirapan. O di ba na tapos kakwento na natin, di ba maraming ngayon nagpapatayan, no, ganyan, no. Ang pinag-uusapan lang, ang nag-uusap po dito si Pablo Sinasabi lang na iwasan mo, Pablo, yung mga ganitong tao sa verse 5. Tapos, ang tanong magpapatuloy ba yung kanilang kasamaan? No? Kasi sabi ng iba, patuloy ng mundo, pasama ng pasama dahil si Satanas daw ang naghahari. No? So, maling-mali po yun. Ang naghahari ngayon ang Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan, bago umakyat ang Panginoong Hesus, binili niya sa Great Commission niya, yung Matthew 28. No? Sabi, ibinigay na sa akin yung otoridad sa langit at sa lupa. No? Si Satanas, wala nang access yan sa langit dahil pinalayas yan. No? Ganun din, dito rin sa lupa, wala na ring access si Satanas. Wala na access. Bakit? Tinalo na siya ng Panginoon Hesus nung ang Panginoon Hesus ay pinako sa krus, tinubos na lahat ng tao. No? Kaya ang naghahari ngayon ang Panginoong Hesus, nagsimula rin sa nung siya ay mag-disciple ng 12 disciple. Yung disciple na yun, lumago, nagpatuloy hanggang sa nakarating sa atin. So, paano natin sasabihin ang mundo ay pasama ng pasama? Kung ang mundo ay pasama ng pasama, dapat pakunti ng pakunti ang Christian. Pero hindi po. Ang Kristiyano po ang lumalago. No? Dahil na rin po sa mga panalangin natin, pagsusumamo. No? Sasabihin naman ng iba, ang mundo ngayon, yung masama, ganito, ay mabuti, ganyan. Tapos yung masama, ganyan. Sabay daw silang tumataas, pataas ng pataas. So, parang hindi ka panipaniwala yun. At saka kung ang mundo ay pasama ng pasama, wala silbi yung ating mga panalangin. No? Walang silbi yung ating paghahayo. No? Kaya ang mundo po ay bumubuti, hindi po sumasama dahil marami ng tao ang nagiging followers ni Christ. No? Hindi totoo yung sabay daw, yung mabuti andito tapos yung masama andito pantay daw, ganun. So sa natin kukuning yan? Sa Biblia mo makikita yan. No? At ang mundo po talaga ay pabuti ng pabuti dahil unti-unti sinasakop ng Panginoong Hesus ang mga tao. No? Dumadami tayo ng dumadami. No, kaya wag natin sabihin ng mundo ay pasama ng pasama. So, malabo yun. Malabo pa sa tubig sapa. Ang mundo po ay pabuti ng pabuti. Kung talagang pasama ng pasama, wag na tayong manalangin, no? Ba't pa tayo nagpe-pray sa Lord na marami ang ma-convert? Tapos pasama rin pala ng pasama ang mundo, ang mga tao. Mali pong mali pong interpretasyon. Liwanag po dito, sinasabi rito. Sila yung nag-uusap, pinapaiwas ni Pablo si Timoteo sa mga ganitong tao. So, sabi pa sa verse 9, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Hannes at Hambres. So, meron silang pinag-kumpara mga tao rito. Siguro ito yung mga taong tumalikod. Pero susunod, pag-usapan din natin dyan yung itong dalawang taon to, kung sino to. Tapos sa verse 6, may ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin na sariling pita. Lahat na ibig matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman di sila makauunawa ng katotohanan at tulad ng Hanes at Hambres na sumalungat
kay Moises. O yung mga tao pala to, sila pala yung sa panahon ni Moises na sumalungat kay Moises. Ang mga lalaking ito ay salungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan na napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan. So yun po, ang kasamaan po ay hindi magpapatuloy at unti-unti sinasakop na po ng kabutihan ang kasamaan. Tapos yung mga babae rito na sinasabi na gagamit ng may ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Sinasabi po dito, may mga false teacher ng mga bulaan na pinupuntahan yung mga babaeng balo, yung mga mayayaman, may mga pera, no, at sila inuhot-hutan nila to mga babae na to at tinuturuan nila ng mali. Kailangan po kasi meron po tayong saan ko po nakuha yung mga bagay na yan? Meron po akong libro na na cultural background. No, napaka-importante po kung nag-aaral po tayo ay magkaroon po tayo ng mga libro na magagamit. So, ang unawaan lang po natin itong mga to, kung alam natin yung background ng kapanahunan nila, kung ano yung nangyayari. Yan, meron po akong mga libro, no? Mahilig po ako mag-collection ng libro. So, ito po yung napaka-importante din, no? Okay, baliktad yung Yan, meron po akong study Bible, cultural background. So, malaking tulong po ito kung meron po tayong mga ganyan, kung nag-aaral po tayo. At bumili na rin ako nung yung English Greek reverse interlinear New Testament. So, nakakatulong din po ito sa akin. At ito pong aklat ng Josephus. Yan. Ito po si Josephus. Siya po yung witness do sa yung nangyaring war do sa Jerusalem, sa Jewish war. No? Siya yung kaisa-isang hindi lang naman siya yung isang historian, no? Meron pa siya mga ibang kasama. Sila yung nakasaksi kung paano winasak yung templo sa Jerusalem at kung paano yung Roman Empire, no, sila bang rulers na yun po ay nagsimula doon sa Galilee hanggang sa papunta ng Jerusalem at doon winasak na yung templo dahil pinagbintangan yung mga Kristiyano na nagsunog doon sa Roma. So, tandaan po natin, no, kailangan po pag tayo magbabasa, unawain po natin mabuti yung konteksto. Napakahalaga po nun. Pag tayo magbabasa na isang chapter lang o isang verse, no, isang talata na kagaya ng mga huling araw, no, hindi naman natin naunawain kung ano ba talaga yung huling araw. Marami nagsasabi na ang huling araw ngayon na raw, yung last day na raw. Last day po, ngayon na raw, last day. Hindi po last day ngayon. Tapos na po yung last day at ang panahon po natin ngayon, hindi huling araw, kundi biyaya. Biyaya ng Panginoong Hesus. So nasa biyaya tayo, unti-unti naaayos yung ating mundo dahil sa ating manunubos, no? Nire-redeem ng Lord yung mga tao na maibalik din sa pakikipagrelasyon natin sa Ama. So ginawa na ng Panginoong Hesus, sinimulan na ng Panginoong Hesus. Ang sinasabi lang sa atin ng Panginoong Hesus, umayo kayo at gawin niyong alagad ng lahat ng bansa. At turuan sila, i-disciple sila, at ituro yung mga ipinag-uutos ko at kasama ninyo ako. Lagi natin kasama ang Panginoong Hesus kapag tayo humahayo. Kaya ang bawat hakbang natin ay tagumpay. Hindi po kabiguan, hindi po mabibigo na ang inutos ng Panginoong Hesus. Sabi niya, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Pag sinabing gano'n, matutupad yun. Hindi ka man kumilos, iba ang kikilos para matupad yung bagay na yun, ng Great Commission. Kaya dapat po tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, magpatuloy po tayo. Wag po matapos sa atin yung dinisciple tayo, kailangan mag-disciple din tayo, magpatuloy hanggang sa ang lahat ng tao dito sa mundo ay maging followers ni Christ. At doon po, pag nangyari po yun, saka po dadating ang Panginoong Hesus. Pag ayos na ang lahat, makikita po natin yan sa Acts. So magmula sa langit, kung saan siya naroroon, at pag naayos na ang lahat ng bagay, saka siya babalik. At ang huling gagapiin niya ay ang kamatayan kasi namamatay pa tayo noon. Kaya pagdating niya, ayusin niya lahat,
hatulan niya na ang kasalanan, si Satanas, at tayo po ay ilalagay na sa bagong mundo, perpektong mundo. So, ayun po. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa lahat.